Magandang hapon po, Pilipinas! Welcome po sa ating palatuntunang Issue Balita. Ito po ang inyong lingkod, Dante Abrera. Muli ay makakasama nyo sa loob ng isang oras. Alas 4 hanggang alas 5 po tayo magsasama-sama. At syempre kasama ko po ang ating mga masisipag na mga field reporters, ang ating mga issue balita patrollers, at ang ating mga news correspondents. Ito po ang ating issue balita, Sunday edition. Ngayon po ay araw ng linggo, Mayo 24, 2020 mga ka-isyo ho. Ngayong araw na ito, marami po tayong tatalakayin. At syempre mga ka-isyo, abangan po ang ating mga pagulat po ng ating mga issue balita patrollers mula po sa iba't ibang panig ng ating kapuluan. Mula po sa Kabikulan, dagdag na biyahe daw po sa Bicol Central Station. Abay, malaking bagay po yan, no? Magandang balita yan para sa mga Bicolano. Sapagkat dito sa atin, dito po sa mga lalawigan ng Laguna, Quezon, at dito po sa Batangas, abay, wala pa pong biyahe. Pero dyan sa Bicol, ayun, dagdag biyahe daw po. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan sa ating issue balita patrol number 410. Jim Lag. Yun po yung ating at kay Jim Lagan. Siya po yung ating uragon mula po sa Kabikulan. At syempre mga kaisyo, mula naman po sa ating issue balita patrol number 12. Isang 15 anyos na dalagitang nawawala. Natagpuan na po. Patay sa Batangas City. Abangan po yan sa mga pag-uulat ng ating mga issue balita patrollers. At doon po sa baka kapitbahay ito ni Jim Lagan, tatlong anak na patay po dahil ginilitan ng kanyang ina. Yan po ang ating mga antabayanan mamaya ng konti mga kaisyo. Narito na po ang ulo ng ating mga balita. Pagsali po ng Pilipinas sa COVID-19 vaccine trials, approve na po
sa Interagency Task Force. ₱17 milyong pamilya beneficiary po sa second round o sa second wave ng SAP. Sila po yung mga makakatanggap ho. Travel Authority sa mga manggagawa sa Modified Enhanced Community Quarantine. Hindi na po kailangan ayon po sa DILG. Hirit po sa Interagency Task Force, mag-asawa na magkaangkas sa motorsiklo, payagan na. Tignan natin kung papayagan nga. Ang mga balitang yan, mga kaisyo, ay inihatid sa atin sa kagandahan loob ng Mga kaisyo, problema ba ang preno at clutch ng inyong mga sasakyan? Sagot ng Friends ng brake banding and clutch relining niya. Matibay at tumatagal, kaya tandaan kung brake at clutch ang pag-uusapan, sagot ng Friends ng brake banding and clutch relining niya. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Barangay Dila, Bay Laguna. Sa harap lamang po yan ng Shell Gasoline Station. Hanapin lamang po ang Lanyuhan Auto Supply at doon nyo matatagpuan ang Prince ng brake banding and clutch relining. Kaya tandaan, Prince ng brake banding and clutch relining, kaibigan at kakampi ng inyong mga sasakyan. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay, mga ka-issue, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunan issue balita. Meron na po tayong 16 na minuto makalipas ang alas 4 ng Japon. Samantala, mga ka-issue, narito na po ang buong detalye ng ating mga balita. Pagsali po ng Pilipinas sa COVID-19 vaccine trials, approved na sa Interagency Task Force. Inaprobahan na po ng Interagency Task Force ang pagsali ng Pilipinas sa clinical trials na naglalayong mag-discover po ng vaccine laban po sa COVID-19, mga ka-issue. Ang Department of Science and Technology o DOST, mga ka-issue, ay nagrekomenda na sumali ang Pilipinas sa clinical trials. Kabilang po sa organisasyon
na kasali ay ang mga sumusunod. Adimion Corporation, Academia Sinica, Chinese Academy of Science, Guangzhou Institute of Biomedical o Biomedicine and Health, Sinopharma. Yan po yung mga kasali, mga kaisyo. Wuhan Institute of Biological Products. At ang isa pa po dito ay ang Beijing Institute. Ayan po yung mga kasali ho. Sila yung mga kasali dito po sa gagawing COVID-19 trials o yung vaccine trials, mga kaisyo ho. Inatasan po, mga kaisyo, ang Food and Drugs Administration o FDA na magbigay ng abiso tungkol sa mga pagpoproseso ng permit para po sa pagsasagawa ng clinical trial sa Pilipinas. Nakasaad din po sa resolusyon na tutukuyin ang study sites at mga researchers na sasali sa clinical trials, mga kaisyo. Nakapaloob din po sa resolusyon na sinusuportahan ng Interagency Task Force ang plano ng DOST na magtayo ng mga research centers na pwedeng tumuklas ng local vaccine. Matatandaan po na noong Abril 24 ay itinaas po ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 50 milyones ang reward sa sinumang makakatuklas ng vaccine para sa COVID-19. Kaya maraming sumasali, mga kaisyo ho. Isa na po yan. At the same time, siyempre, para po makatulong sa ating mga kababayan, kung sino man po yung makakatuklas ng vaccine para po sa COVID-19. Samantala, nasa 17 milyong pamilya po ang makikinabang sa susunod na wave ng Social Amelioration Program ng ating pamahalaan. Ito'y matapos pong ipag-utos ni Executive Secretary Salvador Mediadella sa Interagency Task Force na isama sa mabibigyan ng tulong na pinansyal ang karagdagang 5 milyong pamilya. Sa memorandum na inilabas ni Mediadella, inatasan niya ang Interagency Task Force na isama ang 5 milyong pamilya sa 12 milyong beneficiaryo ng assistance to individuals in crisis situation. Ito po yung programa ng Department of Social Welfare and Development o yung pong DSWD. Sinabi rin po ni Mediadella na posibleng ikonsidera na mabigyan pa rin ng pinansyal na tulong ang mga mahihirap na pamilya
na nakatira po sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ. Inatasan din po ang DSWD at ang Department of Information and Communications Technology, mga kaisyo, na bilisan ang pagbuo ng online portal na naglalaman ng mga pangalan ng mga beneficiaries. O kaya maswerte po yung iba natin mga kababayan, no? Aabutin pa na po ng 17 milyon lahat-lahat. 17 milyong pamilya ang mabibigyan po ng tulong para po sa second wave ng SAP o Social Amelioration Program ng ating pamahalaan, mga kaisyo. At doon naman po sa ating mga kababayan na nagpapakahirap na pumila, doon sa mga munisipyo o doon sa inyong mga barangay, ay ito po yung pumipila para kumuha po ng travel authority sa mga manggagawa para po doon sa mga nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine. Hindi na po kailangan, ayon po sa DILG, hindi na po kinakailangan pang humingi ng travel authority mula po sa mga barangay ang mga trabahador ng mga business establishments na pinayagan na po na yung pong mga pinayagan na ng ating pamahalaan na mag-operate, no? Na siyempre sa mga lugar na nasa ilalim po ng Modified Enhanced Community Quarantine, tulad po ng Laguna at siyempre ng ilang lugar po sa Metro Manila, mga kaisyo. Ayon po kay DILG Undersecretary at spokesperson Jonathan Malaya, kailangan lamang po ng mga trabahador na magpakita ng kanilang mga company IDs o Certificate of Employment. O, kita nyo, ha? Yun lang po ang kailangan, mga kaisyo. Wag na po kayong masyadong, kumbaga, wag na po kayong mag-abalang kumuha ng kung ano-ano pa, sapagkat pwede na po palang ipakita yan sa ating mga otoridad. Hindi na po kayo huhulihin, ano? Kung kayo po ay may mga company IDs o Certificate of Employment, ay kayo po ay may karapatang lumabas at hindi na po kayo kinakailangan kumuha ng travel authority mula po sa mga barangay o doon po sa mga munisipyo. Paliwanag niya, ang travel agency o travel authority, mga kaisyo, ay para lamang po sa mga stranded, yung pong mga hindi nakauwi, yung pong mga stranded na hindi po nakauwi sa kanilang mga tahanan, no? At saka yung mga sa kanilang mga lugar. Yun po yung kinakailangan na magkaroon ng travel authority. Ang paglilinaw po ay ginawa ni Malaya kasunod po ng mga ulat na ilang residente po ang pumila. Yan ang sinasabi natin ng mahaba sa Rodriguez Rizal para humingi ng travel authority mula po sa local government units o sa LGU. Yung po mga pumipila pa sa LGU, mga kaisyo, at doon po sa mga barangay. O yan nga po sinasabi natin na hindi na po kinakailangan kumuha ng travel authority. At sinabi pa po ni Malaya na Biyernes pa lamang ay nakipag-ugnayan na sila sa munisipyo ng Rodriguez Rizal para tigilan na ang ganitong klaseng sistema o paghingi ng travel authority. O yan, hindi lang po sa Rodriguez Rizal yan, mga kaisyo.
lahat po ng nasa ilalim ng siyempre ng modified enhanced community quarantine o doon po sa mga may factory na pinayagan na ng ating pamahalaan na mag-operate, ayun po yung mga kailangan na lang ng ating mga kababayan, no? Huwag na po kayong magpakahirap na kumuha ng permit o authority para po doon sa travel. Yun po yung tinatawag na travel authority. Yan, ho. Malinaw, malinaw. Malinaw na malinaw, mga kaisyo. Ulitin po natin, mga kaisyo, ha. Yung pong mga bayan at mga lalawigan na nasa ilalim po ng Modified Enhanced Community Quarantine, hindi na po kailangan kumuha ng travel authority ayon po sa DILG, mga kaisyo, ho. Malinaw. Hirit naman po ni acting Governor Reynaldo San Juan Jr. sa Interagency Task Force na yun daw pong mag-asawa na magkaangkas sa motorsiklo ay payagan na. Umapila po si Rizal Acting Governor Reynaldo San Juan Jr., mga kaisyo, sa Interagency Task Force na payagan na ang mga backride o angkas sa mga motorsiklo na mag-asawa. O nga naman, kasi hindi naman po siguro masamang umangkas yung asawa dahil kahit pa paano magkasama naman sila magkasama sa bahay o magkasama sa pagtulog o doon pa kaya sa motorsiklo bawal, di ba? So yun po yung apila ni acting Governor Reynaldo San Juan Jr. Ng Rizal o lalawigan po ng Rizal. At ang sabi po niya, mag-asawa naman, pareho naman ang tinitirhan o inuwi ang tahanan. Oo nga naman. Sinabi po ni San Juan, napipilitang maglakad ang mga kababaihang asawa ng mga nagmumotorsiklo ng ilang oras para po lamang makarating po sa kanilang mga pinapasukang trabaho dahil sa kawalan ng pampublikong transportasyon. O, di ba yun ang sinasabi natin? Tama naman. Kasi hindi naman siguro masama na umangkas yan, ano? Para kahit papano, sayang naman yung takbo ng asawa niya kung walang kaangkas. Tiniyak po, mga kaisyo, ni San Juan na magpapatupad sila ng karagdagang hakbang para po sa kaligtasan ng driver at angkas at panatilihin ang pagsusuot ng face mask. O dagdag pa po niya, bibigyan din nila ng travel pass at palagi ang pagdadala ng marriage contract or certificate. Marriage, o yun po ang dadalhin lamang ng mag-asawa, mga kaisyo. Kung ito ay aproban, ano? Marriage contract or marriage certificate ng mag-asawa. Pagpapatunay po siyempre na talagang tunay nga silang mag-asawa, ano? Kasi pwede namang magpanggap Kaya yun po yung dadalhin ng mag-asawa. Marriage contract or marriage certificate. Ang Rizal po, mga kaisyo, ay nasa ilalim sa General Community Quarantine o GCQ. Kaya marami po sa mga residente ang pumapasok na sa kanilang mga trabaho. Sa guidelines po na inilabas ng Interagency Task Force, hindi na po papayagan na magkaangkas o dalawa ang sakay ng motorsiklo.
kompletong detalye ng ating mga balita ay hatid po sa atin sa kagandahan loob ng Nais nyo bang magpaganda ng inyong mga tahanan? At maging fresh air ang inyong kapaligiran? Narito po ang solusyon. Ang Abreras Garden ay tumatanggap ng landscaping. Anumang uri ng nais nyong design, sila ay nagsusupply ng anumang klase ng mga ornamental plants at mga ground cover tulad ng fragrass, carabao grass at iba pa. Meron din silang iba't ibang uri ng mga fruit bearings. Gumagawa din sila ng maraming grotto design, waterfalls with fish pond, at marami pang iba. Tumatanggap din sila ng garden maintenance. Kaya tandaan, Abreras Garden para sa pagpapaganda ng inyong kapaligiran at kaibigan ng kalikasan. Ang kanilang showroom ay matatagpuan sa Barangay Poypoy, Bay, Laguna. At pwede kayong tumawag sa kanilang cellphone number 0919-605-0879. Abreras Garden, Landscaping and Garden Maintenance, sagot sa pagpapaganda ng inyong tahanan at kaibigan ng kalikasan. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay, mga ka-issue, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Dan Tebrera. Patuloy po tayo sa ating paglilingkod bayan. At batiin po natin ang ating mga viewers, ang ating pong mga listeners. Binabati po natin ng isang magandang hapon ang ating mga kababayan. At mula po kay Miss Katrina Pagara Victorino, ang sabi po niya, isang maulang hapon po, Sir Dan. Watching from Calauan, Laguna. Okay. Maulan din pala dyan, Magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Calauan, Laguna, At siyempre, pagbati po mula kay Miss Katrina Pagara Victorino. At isang maulang hapon daw po, mga ka-issue. Ito, isang magandang maulang hapon, paring Dan. God bless always and be safe. Ayun po yan, padalang mensahe ni paring Leo Laurel mula po sa San Pablo City. Okay. Mula naman po kay Ma'am Donna Passion Javier. Hello po, Sir Dan. Hindi ko po kayo inabot kila Alvin. Alvin Gonzales kahapon. Sayang, po. Sana nagkita-kita tayo doon. Galing po kasi kami kay sa ating issue balita patrol number 12, kay Alvin Gonzales. Kaya sayang daw po at hindi kami inabot ni Ma'am Donna Passion Javier. Kaya nyo, ma'am, at babalik po kami dyan. Para magkita-kita naman tayo. Magandang hapon po, kahit medyo umuulan. Ingat po kayo dyan. At pinababati po niya, pabati naman po, Team Alaminos ng front row from
Jaime Passion Javier, salamat po. Okay, magandang hapon po dyan sa mga team Alaminos ng front row. At syempre, binabati rin po natin mga kaisyo, yung pong ating mga members ng Solidarity Riders Club sa pamumuno po at syempre sa founder na si Mr. Alvin Gonzales, sa lahat po ng mga chapters buong Pilipinas. Magandang hapon po. Ingat-ingat lang ha sa mga riders natin. Maulan po ngayon, madulas ang daan, kaya ingat-ingat lang. Mahirap pong madapa. Mahirap pong madulas, lalo na kung kayo po ay nakasakay sa motor. Kaya ingat-ingat lang, kay paring Nanding Salazar, magandang hapon sa inyo dyan sa Los Baños, Laguna. At syempre magandang hapon din po sa ating kaibigan, kay Miss Annabel Balasbas Nuevo, yung pong may-ari ng Dan Anjos Bakery dyan po sa Camarin, Caloocan City. Magandang hapon po sa inyo dyan. At pagaling na po kayo. At magandang hapon din po sa presidente po ng Philippine Dental Association San Pablo Chapter. Walang iba kundi kay Dr. Jeffrey Sumagi ng San Pablo City. Magandang hapon po. At syempre, isang magandang hapon din po kay Mr. Jerry Superable. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaisyo, At magandang hapon din. Binabati rin po natin ng isang magandang hapon ang mga kaibigan natin dyan sa Hong Kong na ngayon po ay nakatutok at nanonood din sa ating programa. Siyempre, doon po sa ating kaibigan dyan, Miss Nancy Reyes. At siyempre, lagi naman pong pinababate yung pong mga taga Los Baños, Laguna, yung pong mga taga Barangay Bayog at Mayundon, sa mga taga yung mga Ramos at Reyes family yan po sa Mayundon at Bayog, Los Baños, Laguna. At mamaya ng konti mga kaisyo, ang tabayanan po natin ang mga pagulat mula sa labas ng ating himpilan sa ating mga masisipag na mga issue balita patrollers. Time check po muna tayo mga kaisyo. Mayroon na lang po tayong 18 minuto bago sumapit ang alas 5 ng nagmamadaling Japon. Kaya ingat-ingat lang po sa lahat ng mga nagdadrive, sa ating mga kababayan na lalabas ng kanilang mga tahanan. Huwag po kayo makakalimot magdala ng pananggalang sa ulan. Huwag po kayo makakalimot magdala ng payong, Mahirap pong magkasakit ngayong panahon, Dahil pag nagkasakit ngayon, baka napapagbintangan lagi, Pag nilagnat ka ngayon at inubo ka, sasabihin baka may COVID-19 ka na. Kaya lahat po ng ating mga kababayan ay dapat po ay nag-iingat, mahirap pong lagnatin ngayon. Mahirap pong magkasakit. Baka mapagbintangan po tayo na tayo ay may COVID-19 na.
At isang mahirap pa po dyan, kapag kayo ay nadala sa hospital, hindi po natin alam yung mga darat na natin doon. Kung tayo po ay mahahawa. Ayun. So mga kaisyo, antabayanan po natin ang mga pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan, mga kaisyo ho. Pag-uulat po mula sa labas ng ating himpilan, no? Kaugnay po doon sa 15 anyos na dalagitang nawawala, natagpuan na raw po sa Batangas City. Ang detalye, pakinggan po natin sa pag-uulat ng ating Issue Balita Patrol number 12. Issue Balita Report! Sa ating pong Issue Balita Patrol number 12, Alben Gonzales. Magandang hapon. Go ahead. Magandang hapon, Sir Dan. Bangkay ng 15 anyos na dalagitang unang inireport na nawawala at natagpuan na sa Batangas City. Inaalam na ngayon ng mga otoridad ang suspect na nasa likod ng pagpatay sa isang 15 anyos na dalaga at tagpuan ang kanyang bangkay sa masukal na bahagi ng barangay Banabais, Batangas City, bandang 2:00 ng hapon noong Martes. Duguan at basag ang kanyang bahagi ng mukha ng biktima nang matagpuan nito sa isang masukal na bahagi ng barangay. Kinilala ang biktima na si Rona Ibet B. Ramirez, estudyante at residente na naturang barangay. Base sa investigasyon ng Batangas City Police Station, nakita umano ng isang 15 anyos na binata ang bangkay ng biktima na nakahandusay sa ilalim ng puno ng Kamatsili kahapon. Kwento ng lola ng biktima niyang nakitang buhay ang apo pasado 8:00 ng hapon gabi Lunes sa loob ng kanilang tahanan. Hanggang madaling araw nito, hinintay ang apo, hindi pa umuwi hanggang sa matagpo ang patay na ang biktima pasado 2:00 ng hapon, araw ng Martes. Isang 15 anyos na binatilyo ang nagpapainom ng baka ang nakakita sa bangkay. At ayon sa nakakita sa biktima, isang baka na lang papainumin ko, nakita ko nakapulupot po siya sa biktima noong nilapitan ko, napagbalaan ko pang isang basura. Yun pala ay tao na. Ako'y napatakbo at nakita ko lang po ay puro damit. Ang damit niya ay puro dugo na po ang nakita ko doon sa damit niya. Napakasakit po nito sa amin kasi po napakabait nito itong kaklase ko at napakabait pong kaibigan para sa amin dahil po sa taong gumawa dito matapos po siyang ang kanyang mga pangarap ay bigla na lamang nawalaan ng saysay bahagi ng isang kaklase. Napatid na OFW ang kanyang ina habang pumanaw naman ang kanyang ama at nasa pangangalaga ngayon ng kanyang lola kasama ang 3 nakakabatang kapatid. Hiling niya, hustisya sana ang maging kapalit nitong kapatid dito. Okay, go ahead. Kulang pa ang buhay niya. Kung makikita ko lamang ang may salin ko, gusto ko ako na lang pumatay ayon sa kanyang lola. Si Rona ay top student sa kanilang klase at officer ng Girl Scouts of the Philippines. Hindi raw makwento ang bata, kaya blanco ang pamilya sa motibo sa pangyayaring sa krimen. Dinala na sa Punerarian School sa barangay Natunuan, San Jose, Batangas, ang bangkay ng biktima para sa gagawing autopsiya. Inintay na lamang ang magiging resulta ng investigasyon ng SOCO team para malaman ang dahilan ng kamatayan ng biktima at patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa pangyayaring pagpatay sa biktima. Sir Dan? Okay, baka may mga babatiin ka, Alben. Okay, Sir Dan, binabati ko lang po mga masusugid dating taga-subaybay ng Issue Balita. Ito po ay sina Denden Manalo ng Team Damo sa Talisay Chapter.
sila po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga masusugid natin mga frontliner. At siyempre po, ang silang Cavite Riders Club, kay Sonny Boy Estrada ng Barangay Sinawan, Alamins, Laguna, Hermet Riders Club ng San Pablo City, Solidarity Batangas Riders Club, at muli po kami nagpapasalamat sa mga nakikinig at nanonood ng live streaming ng ating programa ng Issue Balita. Sir Dan, mula rito sa lalawigan ng Laguna, ito ang inyong ka-issue, Alvin Gonzalez, Issue Balita, Patrol number 12, nag-uulat para sa J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo. Issue Balita, Patrol number 12. Alvin Gonzalez mula po sa lalawigan ng Laguna. Okay, antabayanan pa rin po natin ang mga pag-uulat mula pa rin po sa labas ng ating himpilan, sa ating mga Issue Balita Patrollers at sa ating mga news correspondents. Paalala nga pala doon sa ating mga kababayan, ha? O, lagi po kayong huwag makakalimot magsuot ng face mask kapag kayo po ay lumalabas ng inyong mga tahanan, mga ka-isyo, ho. At syempre, dapat po ay kung wala rin lang naman po tayong masyadong pupuntahan, wag na po muna tayong masyadong maglalabas ng ating tahanan, no? Kung hindi rin lang masyadong importante, ho? Okay, mga kaisyo, mula po sa Laguna, puntahan naman po natin ang Kabikulan, ano? At pakinggan po natin ang pag-uulat ng ating Uragon, ha? Ng ating Issue Balita, Patrol number 14. Kaugnay po dito sa magandang balita ito. Dagdag daw po na biyahe sa Bicol Central Station. Nakakainggit kayo dyan. Okay, papasukin po natin mula sa labas ng ating himpilan. Pakinggan po natin ang pag-ulat mula sa Kabikulan. Issue Balita Patrol number 14, Jim Lagan. Magandang hapon sa iyo, Jim. Maraming salamat, Sir Dan. Magandang hapon sa inyo, sir, at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating live streaming. Dagdag na biyahe sa Bicol Central Station o BSCS. Sa darating na Monday, Mayo 25, 2020, mayroon na pong biyahe ang rotang Naga Tigaon Partido. Ito ay base sa pagpayag na binigay ng LTFRB sa JC Liner sa pamamagitan ng special permit para sa line simula Naga, Pili Diversion o Ampo, Tigaon, abot ng Lagunoy Integrated Terminal. Simula Martes, Mayo 26, alas 5 ng umaga, ang first trip sa Bicol Central Station. Ang paalala lang po ng mga pasahero, huwag kalimutan ang magsuot ng face mask at magdala ng identification card sa kanyang pagsunod sa mga public protocol at pinapasunod sa Bicol Central Station para sa ikabubuti ng lahat. Mula po rito sa lalawigan ng Kabikulan, ito ang inyong ka-issue balita, Jim Lagan, Patrol number 14, nag-uulat para sa J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay. Jim, ikaw ba walang babatiin? Mamaya na lang po, sir. Okay, sige. Sige, magbabalik ka nga pala, no? Okay, mga kaisyo. Ang pag-uulat po mula sa ating kasamang Uragon, mula po sa Kabikulan, Issue Balita Patrol number 14, Jim Lagan. Maraming salamat, Jim Lagan.
At tuloy-tuloy po tayo sa ating paglilingkod bayan, mga ka-isyo. Antabayanan pa rin po natin ang mga pagulat mula pa rin po sa ating mga Isyu Balita Patrollers at sa ating mga news correspondents. O, doon nga pala sa mga kababayan natin, ha? Yung pong mga nasa ilalim po ng modified enhanced community quarantine. At siyempre po, nakakalabas na kayo ng inyong mga tahanan. Huwag po laging kalilimutan yung pong ating social distancing, oh. At siyempre, huwag rin pong kalilimutan, mga ka-isyo, yun pong pagsusuot ng face mask. Kaya lagi po natin tatandaan, tayo po ay laging magsusuot ng face mask para ligtas po tayo sa hawa. Ituring po natin lahat ng masasalubong natin, lahat ng mga makikita nating tao. Imagine natin sila ay mga carrier. Para makaiwas tayo, ano, sa hawa. Dahil yung iba po, mga malalakas ang loob, baliwala sa kanila. Abay, kapag dinapuan naman ng virus, ando naman yung problema. Okay, mga ka-isyu, nagbabalik po ang ating Isyu Balita Patrol number 14, ano? 3 anak daw po patay matapos gilitan ng kanyang ina. Isyu Balita Report. Okay, ang detalye ng balitang yan, mga ka-isyu, pakinggan po natin sa pagbabalik po ng ating Isyu Balita Patrol number 14, Jim Lagan. Jim, go ahead. Maraming salamat ulit, Sardan. Magandang hapon sa inyo, lahat sa mga nakikinig at nanonood sa ating live streaming. Patay ang 3 anak matapos gilitan ng kanyang ina. Patay ang 3 magkakapatid na babae, 5 taong gulang, 1 taon, at 4 na buwan na sanggol. Pagkatapos nagilitan sa leeg ng sariling ina habang tulog ang mga ito sa loob ng kanilang bahay sa Purok 1, Pinagwarasan, bayan ng Basot sa Camarines Norte. Ang krimen ay nangyari mga oras ng alas 10 ng gabi. Ayon sa ulat ng Basot Police, naabutan daw ng padre de pamilya na naniligo sa sariling dugo ang 3 bata at patay na. Katabi ang ina na agad agaw buhay na rin dahil sinaksak nito ang sarili gamit ang patalim na itak. Galing sa trabaho sa construction ang padre de pamilya, nang abutan nito ang nakakapanlumong kalagayan ng kanyang pamilya. Ang suspect na ina ay si Juan Magistrado Samote, 28 years old. Sa ngayon ay nasa Cam Norte Provincial Hospital. At ayon sa pag-iimbestiga ng pulis, nagkaroon ng depresyon ng ina. Yan ang sinasabing rason kung bakit nagawa ng ina ang karumal-dumal na krimen. Binabati ko pala yung pinsang ko na nasa Canada, saka yung may birthday ngayon, si Benz. Happy birthday sa kanya. Mula rito sa lalawigan ng Kabikulan, ito ang inyong ka-Isyu Jim Lagan, Isyu Balita Patrol number 14, nag-uulat para sa J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Isyu Balita Patrol number 14, Jim Lagan, no? Mula sa Kabikulan. Siyempre, isang Uragon, sa Kabikulan. Si Jim Lagan. Ay, magandang hapon nga pala. Diyan sa mga taga Los Baños, Laguna. Diyan po kay
Councilor Norbin Lantican Tamisin. Magandang hapon, Idol. At nakatutok din siya sa atin. At syempre, Los Baños pa rin ito, mga kaisyo. Taga Sampaguita Street. Diyan po sa Mayundon, Los Baños, Laguna. Walang iba kundi si Eddie Boy, Ricky Ron. Magandang hapon sa inyo dyan, ha? At siyempre kay Bay. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat, mga kaisyo. Sa lahat po ng mga nakatutok sa ating programa. At syempre, sa lahat po ng patuloy at syempre walang sawang sumusubaybay sa ating programa, isang magandang hapon po. Okay, mga kaisyo, time check po tayo. Oras po natin sa buong kapuluan. Eksakto alas 5 na po ng Japon. Ang ating po palatuntunang isyu balita ay siyempre hatid sa atin sa kagandahan loob ng Magandang balita para sa mga taga Camarin, Caloocan City. Ang Dan Anjos Bakery po ay nagbukas na para maglingkod sa bayan. Sila ay gumagawa ng anumang uri at masasarap na tinapay. Kaya kung nais nyo makatikim ng masarap at katakam-takam na tinapay, ang kanilang bakery ay matatagpuan sa Block 75, Lot 23, Sampaguita Street, Barangay 177, Camarin, Area D, Caloocan City. At para sa inyong mga orders, hanapin lamang sina Miss Annabel Balasbas at Joel Nuevo o tumawag sa kanilang cellphone number 0935-388-28330. Kaya tandaan, kung nais nyo ay masasarap na tinapay, dito na tayo sa Dan Anjos Bakery. Hari sa sarap ng kanilang mga tinapay. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay, mga ka-issue, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Dan Tebrera. At syempre, magandang hapon po. At maraming salamat sa ating mga kasama sa labas na kahit umuulan ay may mga report. At maraming salamat din sa ating technical side. Kay Jared at kay DM. Okay, mga ka-issue, kami po ay pansamantalang nagpapaalam. At bukas po ay magsasama-sama tayo sa ating palatuntunang issue balita pa rin. At siyempre, ganap na alas 10 hanggang alas 11 po tayo bukas, oh. At siyempre, dito pa rin po yan sa ating palatuntunang issue balita.
Ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera, nag-iiwan po ng isang maganda ngunit maulang hapon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Maraming salamat po. Bye-bye.